Ngayon, Sen, itong ang daming shares na nito at mukhang viral na. So isang paraan na naman yun, binabanggit natin kanina, na lahat hahanapan ka ng Lahat butas. na ng butas. Kasi nga, inisa-isa natin mula kay Gutesa, sa Diskaya, hanggang sa kasalukuyan, may bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Parang nakita ko rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang reporter, siguro ang tawag doon. Ano? Aha. Nagte-text sa akin kung pwedeng ma-interview nga, tukol nga sa SALN, ganito, nakita po namin yung SOSE. Gusto ko sana eh. Ang problema, pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa Energy. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, very persistent siya eh. So sir, sabi niya, maski ilang pangungusap lang, kasi po, i-air po namin ito tonight para naman marinig ang panig nyo. So, hindi naman ako makalabas ng ganun kagad, ano? So, hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na ito siguro sagutin na lang natin, ano? So, paano mangyayari na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. Sa contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung SALN niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang ano niya, nasa 52 M. Yes. Di ba? May sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina? Ito na. Ito na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. Paano mo nga naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sen. At ang nagsalita pa nito, parang imbestigahan ng ombudsman ito. Sabi. Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Takantaka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo si baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililid down ko yung predicate Di ba? Excited ka talaga Excited ako kasi nakapuntos na Ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka O edi ngayon nilabag ko yung
kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yung kako? Contribution to eh. Oo. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapail ng SOSE, Sen. Kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa'yo, meron bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Meron. Para sabihin mo kung sino yung... Hindi nga, merong batas. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam siya eh. Kung meron o wala. Yan. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil sa kagustuhan nila na manalo ako. Pero... Gagastahin ko talaga. Hindi ba baka sabihin naman ng COMELEC, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi hindi dapat pala, inilagay nyo yan sa contribution. Anong nakalagay sa COMELEC? Sinasabi ba? Doon sa pagsasubmit ng SOSE? Nakalagay nga doon, pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance of deed of contribution. Deed of acceptance of contribution. Kapag ka gumawa ako noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Nagmalasakit na nga eh. May utang na loob na nga ako sa kanila eh. Ilalaglag ko pa sila. So, ang ibig sabihin nito, expenditure lang ang parang dineclare nyo doon. Hindi, utang na loob ko sa kanila yun. Ayaw nilang magpa-identify. So, yun ang aking magagawa lang. Pero, wala akong ninakaw na pera. Ginasta ko yung binigay nila sa akin. Yung paliwanag, kung hindi nila maintindihan yun, bakit ang dami niyang ginasta samantalang ang kanyang net worth, ito lang. Yun po yung paliwanag. Napakasimple. Tama? Ay pa, bakit kinakailangang... Sa iba't ibang mga reasons. Halimbawa, yung asawa niya, masyadong matipid halimbawa. Halimbawa, ikaw ang gagamitin ko. Nelson, ba't di mo man lang sinabi sa akin, nag-contribute ka pala ron. Gusto mo mag-away pa sila? May mga ganong may mga ganong katwiran eh. Kaya iginalang ko lahat ang kapasyahan na yon. Yung kanilang kagustuhan na itago na lang ang kanilang identity. Kaya tinatanong ko, ano nilabag kong batas doon? Meron bang batas na kinakailangang pilitin mo sila na ilitaw ang kanilang mga identities? O yan. Siguro napakalinaw naman ang paliwanag. Ano kaya ano yung panayang? Maghanap na naman sila, di ba? Ang sinasabi mo nga, hindi titigil yung mga yan. Mukhang lahat na lang halos. Siguro. Ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin. Ano ba ang motivation nila? Lahat hahanapin. O ako kaya lang ba tinarget? Yung mga kasama ko, hindi.
Mukhang kayo lang yata eh. So, lalong makikita ngayon. So, ang subject matter nyo lang si Marcoleta. Kaya niya ipaliwanag ito. Ninakaw ba niya? Hindi. Ginasta niya, di ba? Sapagkat yun ang kailangan. At kinakailangan kong pangatawanan din naman yung kanilang kagustuhan na huwag ko na silang ibulgar. Halimbawa, Sen, pagpaliwanagin kayo dito ng COMELEC o ng sino man, ombudsman. Sa anong authority? Siguro, sasabihin ng COMELEC, contribution pala yan. Alam mo ba kung bakit lang kailangan? Kaya nga meron tayong Republic Act 10173. Ito yung Data Privacy Act of 2012. Alam mo, sa tuntunin talaga, ang pagpapalabas ng SALN, merong relasyon doon sa Data Privacy Act. Kukunti na yung panahon natin. Pero kailangan mag-research itong mga detractors natin para naman matuto sila, di ba? Kung ikaw, siguro, halimbawa sa ngayon, nakademanda ako ng, let's say, bribery, malversation, technical or otherwise, di ba? Pwede akong i-require ng ombudsman. Meron ba akong demanda? Wala. Kung yung halimbawa, yung bilyonaryo naman, na kaya pala ako masugid na talagang pinipilit na magpa-interview at ganito, hindi ko naman kaya sapagkat nasa hearing ako, sakop siya nung Section 4D nung batas nito. Ano sinasabi ron? Personal information process for journalistic, literary, or research purposes. Hindi kasali. Ito mga journalist ito eh. Otherwise, lahat ng gagawin nila is fishing expedition. Kagaya nitong ginagawa nila, hindi naman para sa kapakinabangan ng taong bayan. Para siraan lang ang isang tao. At ngayon, mapapatunayan ninyo, lahat po ay titingnan. Lahat ng anggulo titingnan. Nakakala nila, ay, hindi nga po, wala po akong kakayahan. Kaya nga tinulungan po ako ng kaibigan ko. Sapagkat alam nila, wala naman akong kakayahan talaga na gumasos ng ganun. Siguro kung mapatunayan po ninyo na itinago ko. Isip-isipin mo, ang daming tumulong sa akin sa kanya-kanyang halagang ibinigay. Pagkatapos, ilalagay ko sa aking SOSE, for example, contribution, 5 billion. Ano sasabihin nila sa akin? Magkakakilala yung iba eh. Boss, magkano bang binigay mo kay ganito? Magkano ba kay... Kung makukwenta nila eh. Makukwenta nila. Meron ba ako ninakaw? Wala po. Ginasta ko po. Sapagkat yun ang gusto nila. May panalo nila ako. Sapagkat naniniwala po sila sa akin. Ayun.